Hello Aries, ito na po ang inyong 2022 kapalaran horoscope reading. Okay, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Let's start. As usual, unahin natin ang inyong cartomancy reading o yung playing cards. Okay. At itong ilang baraha dito, ilalagay ko munang lahat sa gilid. Okay, Aries, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo dito sa playing cards. Para sa mga Aries, anong mensahe maiwan natin para sa message, exact message para sa mga Aries? Okay. Merong daraang aeroplano. Mag-spread muna tayo. Aries. Okay, I guess this is it. Pansit. Spread ko muna ito. Okay, Aries. Alam ko maraming baraha yung narito, pero yung pinakamalapit lang sa'yo yung kukunin nating messages. At ang nakikita ko dito ay magiging ready ka na. Next year, this year, 2022, na magsimula ng panibago. Kumbaga, sa'yo talaga magre-reflect yung New Year, New Me. Ayan, bagong paniniwala, pananaw sa buhay. Okay, with the Eight of Hearts, dito kayong ipibase, maaring meron na kayong kailangang i-let go, meron na kayong bagong simulain, especially pagdating sa inyong relationship sector, lalo na kung kayo ay dumaan sa ilang pasakit, sa ilang heartache, heartbreak para sa ilan sa inyo. Keep in mind guys, na ito po ay general message. These two cards, sobrang nakarelate. Pagdating sa astrology, magsashare lang po ako ng ilang info about doon. This year 2022, Aries, planet Jupiter is transiting your 12th house of endings, healing, closure, spirituality, solitude, karma, secrets, or what's hidden. Okay, sobrang nakarelate. Ito lang talaga yung alam ko, ulitin ko, ang daming cards dito, pero dito lang kayo nakatingin sa barahang ito. Okay. This year, this coming year 2022 is the best time to step back and do some reflection. Walk away from bad habits or people that no longer serves you, Aries. Mayroong personal growth tayong nakikita rin dito with the Two of Clubs at the center of your cards. Personal growth na pagdadaanan ngayong bagong taon, or marahil kailangan mo itong marinig that you should focus more on your personal growth. Okay? Maaring mas lumalim rin ngayong 2022 ang iyong koneksyon sa iyong spirituality or religion, maging ano pa man ito. Or para sa ilan, ay ma-involve sa isang spiritual or religious group or community, or even sa ilang physical in connection sa spiritual practices, ganyan, gaya ng pag-yoga, kung saan ay maaring ma-attain mo yung benefits nito, at yun na yung magkaroon ka ng higit na balance at growth sa iyong body, mind, and spirit. Oo, with the Two of Clubs, ano to? Kumbaga, balance. Okay? Mag-adapt tayo. Sabi ko nga, doon ko lang kinuha at hinugot sa pinaka-card na narito. Kung saan ka nakatingin, yun yung mahalaga, yung future. Mag-focus tayo doon sa mga bagay na ngayon, yung hinaharap. Okay, hingi tayo ng message para dito sa cartomancy. Advice. Ilang advice na may iwan natin para sa mga Aries this year 2022. Anong ma-adapt natin para sa kanila? Year 20. Ayan. The ebb and flow, activation, passion. Dito muna tayo sa fire, fashion, and activation. Nagdagdan natin to winds. Di ba mas lalong umaapoy kapag nandyan ang hangin? Okay? Kailangan samahan mo ng init, ng passion, kung ano mang nanaisin mong gawin o simulan, baguhin,
pakawalan ngayong bagong taon. Mag-focus ka doon sa alam mong higit kang magkakaroon ng growth. Tulungan, sa nakikita ko rito, tutulungan ng sarili. Aries, maaring kailangan mong marinig yun. I-activate mo yung init dyan sa puso mo, sa pakiramdam mo, kung anong nais mong gawin. Andito yung word na passion. At just go with the flow. I-ocean, kagaya ng waves ng dagat. Sumabay lang sa patuloy na pabago-bago ng sitwasyon o takbo ng buhay na ito. At as an Aries, you are a fire sign. Alam kong magagawa mo yan. Makakasabay at makakasabay ka sa mga pagbabagong kinakaharap at patuloy na kinakaharap mo sa life. Okay, add up naman tayo gamit ang tarot. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa mga Aries 2022. Aries, anong message na may iwan natin para sa kanila? Okay. Kuha pa tayo para sa mga Aries. Aries, oops. At more. Para sa mga Aries. Anong may iwan natin para sa mga Aries? Aries. Para sa mga Aries. Ang dami nun, guys. Walang tayong pinaka-exact message para sa inyo. Para sa mga Aries. I guess, ayaw na niyang lumabas pa. So, hindi natin yung pipilitan. Let's add more dito sa isang deck. Ace of Cups. The Hangman, this one is in reverse. The World. The Six of Swords. Meron talagang kayong kailangan ng i-let go. Mga Aries. Tulungan ang sarili sa pag-let go na ito. At alam kong magagawa niya yan. Sabi ko nga, sumabay lang sa mga pagbabago ng buhay, relasyon, trabaho, career, o pamilya, maging ano pa mang sektor ito ng buhay. Dahil yun ang tanging magagawa natin. Ang ilan, okay, na-mention ko kanina yung about sa pag-involve or pagiging involved sa isang community, organization. Kasi, maaring for some of you, guys, keep in mind, again, ito po ay general message. Maaring mangibabaw sa inyo yung inyong puso ngayong taon sa pagtulong by doing charity works or public service, ganyan. Okay. Let's add more. Parang ayaw mailap sa inyo. Para sa mga Aries, kailangan natin ng exact message para sa kanila. Ano bang maiwan natin? Para sa mga Aries. Bago ko explain yung iba. Para sa mga Aries, ayaw talaga lumabas. Bakit? Kuha tayo ng pinaka-exact message. Okay. Lumabas nga, bumagsak pa. Pinahirapan ng Moonchild. The Seven of Cups, Seven of Water. That one is in reverse. At pa tayo. Ayan, meron na lumabas. At pa tayo para sa mga Aries. Okay, 7-7. Okay. Isa-isa yung malabas sa inyo. Pero, I guess, kailangan kasi talaga natin makuha yung pinaka-word. Gusto ko makuha yung pinaka-word. Ayan. The Six of Fire. Six of Earth. The Chariot. Fortune's Wheel. Andito yung The World. The Seven of Earth. Okay. Guys, Aries. This year, 2022, aangat trend kasi andito yung Ace of Cups. Pareho silang narito. Present sila dito. Although this one, yung isa ay in reverse, it doesn't matter, pero aangat trend ang inyong pagiging malikhain sa paggawa kahit na ikaw na lang muna. Okay? Nakita ko yung The Chariot. Maaaring kailangan mong marinig na kung kinakailangan na mapag-isa, especially sa paggawa sa inyong career, mag-focus na lang muna doon sa akin nakikita. Yung passion, okay? Para bang hindi nyo ibaling yung inyong mga isipin sa negativity or sa ilang
Alam niyo yan, minsan hindi natin maiwasan na maging down, feeling down sa mga naganap or patuloy na nagaganap. Pero hindi yun makakatulong kung higit mong bibigyan ng priority yun sa iyong isip. But, maring kailangan mong marinig na most of you will be seeking solitude or yung pag-iisa na lang muna. Especially, pagdating sa astrology, the first 6 months of 2022 na sobrang nakarelate with the chariot. This one is in reverse. Okay? Yung kayo na lang muna ulit or kayo na lang muna kahit ngayon lang. Also, pay attention sa iyong mga nagiging panaginip, Aries, or magiging panaginip, especially next year kasi maaring meron kang mabuong realization o may makuha kang hidden message. Okay? Kasi nakikita ko yung creativity, yung pagiging dreamy nyo next year, especially. Take a journal, okay? Hindi ko isa sa mapapayo natin for you. Kasi, di ba kapag nananaginip tayo, madalas ay nakakalimutan natin yung ilang scenario doon. So, kung nanaising mo at you're into journaling, maaaring yung isulat ito. At kasi baka meron kayong mabuong, ayan, ang ingay ng pang aso. Kasi baka meron kayong mabuong ideya doon or meron kayong mabuong sitwasyon kung saan ay makakatulong sa inyo sa inyong buhay, okay? Sabi ko nga, maaaring meron kayong mabuong realizations, especially this year. Para rin sa ilan, okay, na-mention ko sa intro that 12th house in astrology, doon higit nag-focus para sa inyong mga Aries yung taong ito. Also, nako-covered nito yung healing, the 6 of Swords. Patuloy kayong dadaan sa healing process. So, definitely, this is an excellent year for healing sa iyong overall well-being na ito, Aries. The 6 of Earth, the 6 of Fire. Bigyan mo ng higit na priority rin ang iyong kalusugan. Yun na nga, buong pagkatao mo na, yung well-being mo, overall na. Sabi ko nga, kahit ikaw na lang muna this year, self-love with the Ace of Cups, yung connection mo sa iyong faith, sabi ko nga rin kanina, mas higit na bigyan na ito ng focus, laliman. It's all about you this coming year, 2022, Aries. Yung pagbibigay, pagtulong, iba yung puso mo ngayong taon. Sobrang magiging pusong mamon ang higit sa inyo. The 6 of Earth. Nagsashare ka, magiging generous ka, magiging mahabagin lalo ang inyong mga puso. Pero bigyan nyo ng balance, okay? Para hindi mo rin nakakalimutan yung iyong sarili. Sabi nga nila, paano tayo makakapag-share ng tubig sa ibang tao kung yung sariling baso natin ay hindi puno, okay? Bigyan lang din ng balance sa iyong cartomancy. Yung pinaka-center ay about balancing your life. Again, physically, emotionally, and spiritually. Physically, 6-6, this is about health kasi kung meron kayong nararamdaman na kakaiba para sa ilan sa inyo, especially kung matagal nyo na itong iniinda. Ganyan. Kumbaga, binabaliwala na ilan sa inyo. Siyempre pa kahit sino ata ang ipapayo dito ay huwag magdalawang isip. Kumonsulta na sa isang profesional. Health is wealth. Ika nga nila, at totoo yun, yung unhealthy habits or relationships sa food, magandang taon ito para higit na bigyan nyo ng taon yun. Oo, message ata kay Moonchild ito. Pero, kung ito naman about sa yung mental health, emotionally, mentally, again, best year ito to heal. Aries, okay? Pahilumin na. Narito, sabi ko nga kanina sa cartomancy reading pa lang, the 8 of 3. Narito, ang puso ko. Charot. Narito, ang indication na merong nasugatang puso. Pahilumin na yan. Pero syempre pa, hindi naman kailangan na agad-agad ito. At agad-agad ay okay ka na. Huwag mo na rin gamitin ang 3-month rule ng 1 more chance. Sa'yo na lang muna, especially kung ikaw ay single at makarelate ka sa ilang pagsubok about sa relasyon kahit na, again, ikaw na lang muna ngayon. The aces ay nandito, the chariots, the 6 of swords. This year is all about healing para sa inyong mga Aries.
It will take time, and time heals all wounds, sabi nga rin nila, pero maaaring meron ka ng palalayain. Ang ilan sa inyo, mga personal na nararamdaman ito sa isang tao. Again, relasyon, querida, kabet, number 2, mistress. Ganyan, charot lang. Or marahil, ulitin ko, ayan naman yung mga aso. Kailangan mong marinig na mag-focus ka na lang sa mga tao na alam mong totoo at naniniwala sa'yo. Kasi narito ang sign of success with the world. Maganda yung pagdating sa career. Ang ganda ng tatakbo nito, the 6 of fire. Sabi ko nga yung passion. Mag-focus na lang sa inyong paggawa dahil maganda yung nakikita nating indication pagdating doon. Merong success. Narin ito isang promotion or job offer, extra work for an extra income, mas mag-iinat yung inyong karera o sa sektor ng paggawa ngayong taon. Okay, adapt tayo ng ilang message gamit ang astrology dice para sa mga Aries. Anong naiwan natin para sa kanila? Sagittarius. This is the first house. Okay, sabi ko nga, it's all about you. Ikaw na lang muna. First house in astrology. Priority na lang muna regardless kung kayo ay in a relationship right now at hindi kayo masyadong nakarelate sa heartbreak, heartache. Maari rin kasi hindi naman about sa relasyon lang yun. Ang relasyon po ay malawak rin na sektor. Maaring sa family or friendship sector. Pero higit na bigyan nyo ng priority this year ang iyong sarili. Dito na pumapasok yung mga goals mo, dreams, at mga bagay na gusto mong ma-achieve. In the planet Jupiter. Planet Jupiter, the giver of gifts and luck. Sabi ko nga, ito ay nasa iyong 12th house of healing. Na-mention ko kanina. Yung endings, yung closure, yung pag-iisa, solitude, yung connection mo sa yung faith, maging ano pa man ito, kailangan mong tapangan ng sarili, nalagpasan yun lahat at harapin ngayong taon dahil nandyan din yung growth, okay? Meron ka ding mabubuo dyang aral at the end of the day, meron ka pang ma-attain or para sa'yo rin, okay? At the end of the day, everything will all make sense. Sabi nga nila, para sa'yo rin kung bakit mo nararanasan yan o mararamdaman ang ilang bagay na yan. Merong regalo, kung malalagpasan mo yan, nakikita natin na achievement, success, good news, positive possibilities, especially sa iyong career areas. The the sign, zodiac sign Sagittarius, lumabas sa inyo sa maaaring this year, higit na. At saka 1, ikaw to saka lumabas yung 1, Aries, ikaw mismo to. Sabi ko nga, yourself, the house of self. At ito na nga yung Sagittarius. Maaring higit na magbigay ng influence or maaring challenge para sa ilan sa inyo. Ay fire sign din, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, sila yung maaring magbigay ng magandang influence or ilang challenge sa buhay for this coming year 2022. Okay, last message. Finally, kuha tayo ng pinaka-advice para sa inyo. Anong maiiwan natin para sa mga Aries? Year 2022. Anong maiiwan natin para sa kanila? Aries. Exact message. Okay, meron na ditong nagpakita. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Okay, sabi kaka-mention lang natin yung Sagittarius. Look at the bigger picture. Huwag tayong agad-agad magbibigay ng conclusion sa isang sitwasyon na magre-react tayo agad nang hindi natin pinag-iisipan mabuti. Tingnan natin yung iba't ibang sitwasyon o paniniwala dahil iba-iba naman tayo niyan. Okay, look at the bigger picture. Sabi ko nga, lahat yan na maaari mong maranasan this coming year or ngayon ba lang, okay? Parang sinasalubong ka na ng bagong taon. Yung mga endings, closure sa inyong buhay, family, friendship, or personal relationship. Look at the bigger picture, Aries. Meron yung dahilan. Everything will fall into the right place at the end of the day at para rin yun sa'yo. Hindi naman natin makakontrol ang mga sitwasyon. Pero
A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Meron ka ng, kanina ko pa yung na-mention, meron ka ng marirealize. Meron ng magiging solusyon yung mga katanungan mo ngayong taon. Maring ito ay sa pakiramdam mo. Tanging ikaw lang ang nakakaalam nun. The first house, lumabas kanina. And this is a sign of Aries na tamang-tama sa inyo. Pero a personal issue reaches resolution. Meron kayong something na malalaman. Or, sabi ko nga, 12th house is all about secrets din or what's hidden. Maring meron kayong madiscover na matagal nang sinisikreto sa inyo. Or, kayo mismo ang merong sinisikreto. Reversal energy rin tayo, guys. So, maring kayong makarelate sa ilang messages dito or ang ilang tao sa inyong buhay. Pero, maring meron kayong tinatagong secret. Hindi naman kailangan laging malalim yon. Maring ito ay halimbawa isang proyekto or personal agenda nyo na hindi nyo pa sinasabi sa iba. Okay? Pero ready na or magiging ready na kayo na i-broadcast sa buong mundo. Ganon. What do you need to release? Waning Moon. Sabi ko nga, this year will be all about healing, closure. Meron ka nang kailangan i-release with the 6 of Swords. Dadaan kayo doon sa healing process ngayong taon. It takes time to heal. Hindi naman agad-agad ang mga bagay-bagay. Pero kailangan mo, kung ngayon, okay, hindi mo alam ano ba, anong dapat kong pakawalan. Pero, maaaring ito yung mga negativity or negative self-talk na nararamdaman mo sa iyong sarili. Tanging ikaw ang nakakaalam nito, Aries. Minsan, kung mag-reflect man ito para sa iyo, tapikin o tanungin ang iyong mga sarili, Aries, kung anong kailangan nyo nang i-release para kayo ay higit na makapag-focus sa inyong mga passion. I-activate nyo na. Activation, lumabas dito yung inyong power. Meron kayo niyan. Sana patuloy kayong mag-init doon sa lugar o posisyon na alam nyo meron kayong growth, na merong pagbabalanse, merong mutual attraction, merong something na ganun talaga. Dapat doon kayo sa posisyon na meron kayong magiging benefit para magampanan nyo yung inyong mga tungkulin sa iba or mga gusto nyong ibigay at matulungan sa mga tamang tao. Tamang tao lang tayo, Aries. Okay? Kasi nakikita ko rin na para sa ilan sa inyo, meron kayong mga responsibility na kailangang tugunan o gusto nyo talagang makatulong. Okay? Sabi ko nga, higit kayong magiging mapagbigay, mapagkumbaba ngayong taon. Mas higit nyong bigyan ng lalim yung inyong connection sa inyong faith, sa ating nag-iisang creator, maging ano pa man ang inyong religion. Kapit lang kung kailangan nyo dumaan sa pag-heal, ito, paghilom ng ilang sugat na tanging kayo lang ang makakasagot. Gawin ito. Take some time off your busy schedule para sa ilan na magiging busy sa career kasi narito yung init, okay, or kailangan yung marinig na pangibabawan kayo ng init ng paggawa dahil doon nakita natin yung magandang possibility pagdating sa career. Okay? So, yun. I guess, hanggang dito na lang muna po itong ilang readings natin for you, Aries. Year 2022, sana kung ano man itong ilang messages natin for you ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one.